maging sa buhay na ito. Kaya, so maging aware lang po tayo mga kapatid sa Panginoon, sapagkat ano po parang yung mayroon po nakapag-saan ng isang treasure, isang magaling po sila sa kasama sa isang treasure. Ang sabi po doon, kapag daw yung hinahanap na treasure ay malapit na, napakalapit mo ng makamit, ay doon naman maraming pumapasok ng mga discouragement, paghinang ka ng loob, tapos nakakagulo ka doon, at maraming mga bagay po kung saan mga kapatid ay talagang madi-discourage ka hanggang sa iyong treasure na andyan na malapit na, ay ayun, nagkaroon ko ng kumbaga po, pinahinaan ng loob hanggang sa hindi na po makamit po yung treasure, ganun din sa Panginoong Isus, habang papalapit po, salamat po ng sulatan natin ang pagdating ng Panginoon, habang namalapit na, ay maraming mga tao ang magsisilamig sa pananampalataya, yung iba'y tatalikod, yung iba talaga ay sarili kasi yung bigat po, ng mga nararanasan natin sa mundo nito ay matindi ng Panginoon. Kaya napakalaga na mga kapatid sa Panginoon, mas lalo po natin pagtibayin ang ating relationship sa Panginoon. Akong nalalapit sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya, so ngayon pong umaga, ngayon pong tanghali, ay ating pong ibahagi sa inyo ang salita ng Lord na kung saan nga po ay malaki po ang maitutulong po nito sa ating po mga buhay. Amen. Habang tayo palagay tayo ng pagkabalik ng ating Panginoon. Amen. So, sa panahon natin ngayon ay papansin natin na napakagalit magbahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon. Di ba? Parang natin yung lugar ng Tibaw, kasama natin yung lugar ng bayanan, kung saan na po tayo nakarating. Pero nakikita natin yung responses ng tao sa salita ng Diyos ay so parang ang hirap mo silang maakay sa Panginoon. Ano po? So sa atin ay talagang kung tayo po ay mapapagod talaga tayo. Kung hindi tayo binibigyan ng lakas ng loob ng Lord, ay baka tayo ay mag-stop na lang. Sabi nga ng pastor yun sa akin, nung nakaraan, ay maraming mga pastor ang sumuko na. Kumbaga sa ay hindi na makaya yung bigat po, yung hirap, bigat, mga discouragement. Pero gayon pa man, ay nakasaad na po sa banal na kasulatan po kasi. So, dito po, ay ibahagi natin yung even though eternal life is a gift. Pinapagkaloob yung eternal life sa buhay po natin. Subalit sa atin dito, may rejected. Marami naman po ang tumatangi dito. Kaya mapalad po tayo ngayon na isa sa nagre-response doon sa eternal life. Amen. Ito na napakalaga sa buhay po natin. So ito po ang ating pong tatalakayin bilang pagkain spiritual ng ating buhay sa ating Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, ay tayo muna po mga kapatid ay lalapit sa ating Panginoon, dudulog tayo sa Kanya para humingi po tayo ng anointing, power, from the Holy Spirit, sapagkat totoo ay ang Diyos ay makapangyarihan, sapat ang Kanya kapangyarihan para tayo tutulungan. Tayo ay walang kaya o walang kakayanan para talaga ito ay lubusan natin may bahagi ng malinaw at maayos kundi ang Panginoon lamang. Amen. Tayo po ay manalangin.
Praise be the name of the living God. Oh, we glorify your holy name, Lord. Tunay nga po, O Diyos, na kayo po ay mabuti at kayo ay napakadakila, Panginoon. At walang katulad sa langit at sa lupa, Panginoon. Kayo ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Kayo po ang may sabi, Panginoon, sa aklat ng Isaiah, na ang langit ang inyong trono, subalit ang lupa ang inyong tungtungan. Sabi po doon, ay anong templo ang pwede niyong gawin sa akin? Lord, tunay na kayo po ay Diyos na napakadakila. Kaya nga, Lord, sa oras na ito, ay nagpapakumbaba po kami, Panginoon, at kinikilala na ikaw ay Diyos ng aming buhay. At sa oras na ito, Lord, hayaan po ninyo na sa pagbubulay-bulay po ng iyong mga salita, Panginoon, kayo po ang mangusap sa puso namin, O Diyos. Buksan niyo ang aming puso, buksan niyo ang aming isipan, buksan niyo, Panginoon, ang aming unawa, sapagkat, Lord, ang mga bagay nito ay biyaya din po ninyo sa amin na mabuksan ang unawa namin, mabuksan ang tayo namin, Panginoon, mabuksan po, Panginoon, yung spiritual na buhay po namin. Salamat, Lord. Nakit po namin yung katagumpayan, Lord, na iyong mga salita at tago po yung ako sa inyong likuran. Kayo po itaas, kayo ang maluwalhati. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid sa Panginoon, so, doon sa aklat ng sa aklat po ng Matthew chapter 7, Matthew chapter 7 verse 13, tingnan po natin ang sinasabi ng wala na kasulatan. Ano kung dahilan kung bakit pagdating sa salita ng Diyos at bakit pagdating sa Panginoon ay marami ang hirap na hirap sumunod sa Diyos, hirap na hirap tumugon sa tawag ng Panginoon, at ang hirap mong akayin sa Panginoon. Ano ba yung dahilan? Pagdating sa aklat po ng Matthew chapter 7, makikita natin doon ang salita ng Panginoon na kung saan nagpapalala sa atin. Ano po? Sabi po dito, Matthew 7, chapter 7, verse 13 at 14. Ito po. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Makipot. Ito po. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamahan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ano sa pagdating sa 14 na ito naman po. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay. At kakaunti lang ang makakatagpo noon. So, yung pala yung dahilan na kung saan, mga kapatid, na maraming mga tao ang gusto ng eternal life. Maraming, kaya nga po yung isang preacher, doon sa yung isang evangelistic na nag-sermon, ano po, na kung saan ay doon sa napakakapal na mga tao, at sinasabi, sino ang gusto ko sa langit? Ay, siyempre langit, ay di lahat ay itaas. Oo, itaas. Pero sa akin ng preacher, nakakalungkot ang ginagawa ng papunta sa impyerno. Ano po niyo mga ibang gilis pag nagsalita talagang direktuhan. So bakit? Kasi ang papunta sa langit, mga kapatid, ay mahirap pumunta. Kasi sabi pa lang dito, makipot sa pintuan papunta doon. Na nangangahulog ka, bago ka makapunta doon, ay mahihirapan ka. Pagkat makipot. Amen. Sa ngayon pa lang, dumadaan tayo sa proseso na yan na makipot, mahirap. Kaya nga, ang hirap maging Kristiyano, ano po? Ang hirap ng bulikin. Ano mo? At yung pagiging bulikin, pagiging Kristiyano ay biyaya ng Diyos yan. Hindi dahil nga po sa atin. Pero doon sa proseso na yun, talagang nahihirapan po tayo. Amen? Amen. Hindi madali. At hindi natin kaya kung hindi talaga kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Amen. So sabi din, yung papunta naman sa kapahamakan, wow,
Ang dami. Maluwang ang daan pala doon. Maluwang. Maluwang. At marami doon. Kasi siyempre, ay kung papipiliin siguro tayo sa dadaanan na, halimbawa na. Eh, pagdating sa gano'n, hindi practical na. Ito tayo sa maluwang. Medyo walang maraming nasa doon. Ano, sa makipot, may posibilidad na mahulog pa. Pero sabi naman nila kasulatan, ganyan-ganyan ang proseso na kung saan mga kapatid sa Panginoon, kung gusto mong makapunta sa langit, makikita ang dadaanan. Kung sa kapahama ka naman maluwag. Kaya ito po minsan nag-iisip ako pag ako'y nagugulan ng isa. Pagsalita ng Panginoon ang ipapahagi sa mga tao. Ang mga tao, ang hirap mag-respond. Pero pag ano po yung lalo na kasi tayo naman, naranasan na natin mo. Pare, yan ka! Pagay muna tayo. At talagang bilis mag-iipon ng tao. Ayun po, totoo po na yun. Ay kasi, galing tayo dun eh. Ayun. Kaya nga nung ako ay, nung kami kasi ni brother mo yung brother John, ay nung bata-bata pa, nung kami nalayo sa Panginoon, mga kapatid, ay naging mga lasinggero din kami. Nung aming ina ay lasinggera na, ay nung kami ang naglasing, ay tumigil-tigil naman siya. Kasi uuwi siya, ay lasing siya. Ay tapos lasing din kami, ay di lasing kami lahat sa bahay. Ay nung sa palagayin ng aming ina ay itong mga anak ay mas matindi pa sa akin. Ay di ako matigil na, sila na lang. Medyo nagtigil-tigil yun. Pero alam po ninyo, nung nagbalik loob sa Panginoon, ay ito na, niyayaya ko ng isang lagi kong katagayan po at sabi mo sa akin. Ay sabi ko sa kanya, ay pinsan, ay hindi na. Talagang nagbalik loob na ako sa Panginoon, ayaw ko na, kinalimutan ko na talaga yan. Sabi nga sa akin to, wala kang pakisama. Sabi ko, pinsan, bilang ka lang kita ang pakisama. So ganun, ang hirap, parang hirap mong tanggihan. Pero yun yung buhay natin. Ang bilis pa talaga sa ganun tayo ng pagkasama. Pero yung magbalik loob sa Panginoon, ang hirap na naranasan. Ano po? So, ang hirap ng proseso na nararanasan. So yung po, ano po? Malapad yung papunta sa kapamakan at makitid yung papunta doon sa langit. Kaya nga po, mga kapatid sa Panginoon, pagtiisan mo, pagtyagaan mo, kahit makitid, pagkatapos nito, buhay na wala ng buhay. Hallelujah! Amen po ba? Sabi doon, pag nakaraan ka sa makitid na yun, nalampasan mo, ang kasunod mo makikita mo, paraiso ng Diyos. Kahalian ng Diyos. Doon ang buhay na wala hanggan. Kaya na po, nililigit po ng marami ito. Pagdating sa Juan 9, yun natin, aklat ng Juan, chapter 1 verse 9. Sabi dito, sa 1, 9, yun natin, anong dahilan ng mga tao? Kung bakit ayaw po nila sa Panginoon? At ang hirap nila lumapit sa Diyos. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga tao. Ito po ang tinutukoy dito mga kapatid ay si Jesus Christ. Pumunta siya sa mundong ito para magbigay ng liwanag sa lahat ng mga tao na nadirimlan. Ito po ang dilim ng ating buhay na wala sa Panginoon. Ano po ba? Ang dilim. Puno-puno tayo ng mga discouragement, lito, gulo, at tayo po ay puno ng takot. At ano ba ang landas natin? Puno ng kadiliman. Sabi sa verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito. Nanilikha sa pamamagitan niya. Yun po. Sabi ng banal na kasulatan, ano sa salita po kasi dito si Jesus, dumating na ang salita. Alam po yun yun, ang tinutukoy dito yung ang Panginoong Jesus. Kaya pagdating sa John chapter 1, verse 1, ang sabi ko, ay nakasimula siya ang salita ay Diyos. Dumating na yung salita at yun si Jesus Christ. Pero sabi dito, ngunit hindi siya kilala ng sanlibutan ito.
na dilikha sa pamamagitan niya. Yun yung nakakalungkot. Kung kayo man, halimbawa, kayo mismo ang gumawa ng isang, halimbawa sa kulang, isang tahanan. Tapos kayo ay may mga pinatira doon. Sa malawang panahon, ikaw ay ng ibang bayan. At pagkatapos, umuwi ka na. At pag-uwi mo, ay marami na sila doon. At pagkatapos, ay ikaw pa yung hindi kikilan din. Ayun ito kung ay nakakalungkot. Binigay mo yung lahat. Binigay mo yung pinaka-the best para sa kanila, pero hindi ka kinilala. So yun yung Panginoon, hindi kinilala. Ng salibutan. At pagdating sa verse 11, at sabi ko dito, ito. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Kaya si Jesus, pinakwil din po siya sa kanyang sariling bayan sa Galilea. Doon sa Nazaret. At ultimong Israel, bayan Israel, hindi po talaga tinanggap. Naghihintay pa rin po sila ng isang hari hanggang ngayon na darating po sa kanila. Sa 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun po yung napaka-gandang bagay. Binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yung lahat ng tumanggap. Pero, hindi lahat at napakarami ng nag-reject sa Panginoon. Ngayon po mga kapatid sa Panginoon, nakalagay po papaano kung hindi mo tinanggap? Papaano kung ang mensahe ng Panginoon ay hindi mo tinanggap? Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Paano kung ang kanyang mga salita ay hindi mo tinanggap? Paano kung lahat ng mga bagay na inaalok ng Panginoon sa iyo hindi mo tinanggap? Ano yung posibilidad na mangyayari sa iyo? Sabi ko rito, if you do not already have sincere, pure and genuine personal relationship with the Lord our Jesus Christ, you have a spiritual problem. Kapag hindi natin po seryosong tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, at tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya, ang sabi po dito ay ikaw mismo ay magkakaroon ka ng problema that only God can solve. Yung problema mo yan, ang Diyos lamang ang pwede naman makaresolba. Kaya totoo po mga kapatid, ang dami pong mga tao sa panahon ngayon, dami dumadali. Dahil ng kahirapan, lito, gulo, lahat na. Ang dami. Pero ang nakakapagtaka, lalo na sa tayo na tayo ay nagkakasakit na alam naman natin may Diyos. Pero bakit hindi kagad unang-unang lumalapit tayo sa Diyos? Hindi tayo na tayo ay nagkakasakit. Alam po ba ninyo, mayroon isang kwento. Ito isang kwento na kung saan ay may katotohanan. Isang company na may-ari ng isang makinarya. Yung makinarya po na yun, binili ng isang tao. Nung binili po ng isang tao, inuwi ka sa kanila. Nung nagkaroon ng diferensya, yung makinarya, kung saan-saan niya dinala, ng mga pagawaan, alam po ninyo, hindi maayos. Hindi marisolbahan ng lunas. Hindi nila maalaman kung ano ba yung problema nitong makinarya nito. Bakit ito ba yung hindi natin magawa-gawa kahit sa dinadala. Pero alam po ninyo, maisipan ng bumili na bagamat malayo doon dalhin sa gumawa. Mga kapatid sa Panginoon, ang naando na ay saglit lang na ayos yung makinarya. Bakit? Ano ang ibig sabihin nito? Sa buhay natin, pag nagkakaroon ng problema tayo sa ating pangangatawan, unang-unang dapat, doon tayo lumalapit sa naglikha sa ating Panginoon. Kasi alam na alam niya kung paano
balikin kung ano yung mga sira nito. Ano yung mga problema nito. Pero tayo naman, na mga tao na kapag dumarating tayo sa mga punto na yun, di yung ating mga personal decision, yung kung ano yung ating mga iniisip agad na ganito gagawin ko, ganyan. Hindi tayo agad lumalapit sa Panginoon. Nauna tayo mag-desisyon kaysa sa Diyos. Kaya ang Diyos hindi na makakilos. Hello po, ano pa po pa kayo? Kaya kailangan sa Lord agad. Tayo lumapit. Kaya alam mo, makikita natin ang isang Kristiyano may pananampalataya. Hindi na tayo na nakakaranas ng anumang suliranin. Lumalapit agad, salbig ka sa kanila. Amen. Lumalapit agad. Uy, tulungan po. Una sa Lord agad. Kasi alam niya na masikip na may magagawa ang Diyos sa problema niya. Amen. Una, ano po yung mangyayari? Ano yung magiging problema? Una, magkakaroon yung tinatawag na hopelessly separate from God. Ano po? Mawawalan ka ng pag-asa. Kumbaga, magiging hopeless ka at separate ka sa Panginoon. Yung diwalay ka talaga sa Diyos. Ang tao na wala talagang tunay na relasyon sa Panginoon, kung hindi talaga, kumbaga, wala siyang tunay na relasyon sa Diyos, ay mayroon siyang, mararanasan po niya yung tinatawag na kawalang pag-asa. Kaya sabi ko rito, without this relationship to Jesus, you are hopelessly separate from God. Hindi po basta yun, kasi alam po ninyo yung tinatawag na relationship, mga kapatid sa Panginoon. Ang taong may relationship sa Panginoon, kapag may problema, lumalapit sa Diyos. Yan yung mga isang katunayan, may relasyon ka. Ikaw ay mapanalinginin, may relasyon ka. Ikaw ay mapagbasa ng kanyang salita. Yan yung mga taong may relasyon sa Panginoon. Nagko-comfort ng mga kapatid na nanghihina kasi nakaranas din siya mga pinumfort din siya. Amen. Ganun po yung taong may relasyon sa Panginoon. Sabi po dito sa aklat na Ephesians 11:12, natin. Ephesians 11:12. Ay chapter 2, 11:12. Ayan. Sabi po dito, ay ito. Kaya alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo ay pinananak ng mga hintil. At dahil hintil po tayo, ang sabi ng banal sulatan ay tayo po tinuturing na di-tuli. Di-tuli. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginawa sa kanilang katawan. Sa 12, noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa klaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Kita niyo yun? Noong unang panahon na wala tayong personal relationship sa ating Panginoon, ito yung buhay natin. Amen. Ngayon kung sakaling hanggang ngayon ay wala pa rin tayong relationship sa Panginoon, ang sabi ko dito ay tayo yung mga taong nabubuhay na walang pag-asa. Sumunay sa Diyos. Palaala ito ng ating Panginoon. Kaya nga bawat sandali sa panahon na tayo ay nag-iisa, napakahalaga na nagbubulay-bulay tayo. Mas sinisigurado natin ang ating kalagayan sa harap ng Panginoon. Amin po ba? Amen. Kailangan ito, i-check talaga natin. Amen. Kasi may mga pagkakataon na baka tayo mapatulad doon sa sinasabi sa banal na kasulatan sa aklat ng pahayag. Sabi sa aklat ng pahayag ay ito. Mag-aakalang ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay.
Sabi mo sa sarili mo, buhay na buhay ako. Masigla ako, napupuri ako, naglilingkod ako sa Lord. Pero sa paningin pala ng Panginoon, ang tingin mo yung patay. Why? Kailangan alamin mo kung bakit ganun. Kaya dapat double check natin ba kapatid ang ating buhay sa Panginoon. Amen! Hello, nandiyan pa po ba kayo? Amen. Lagi ko po kayo pinayin, baka kayo natutulog. Amen! Sa salita ng Diyos ay hindi nakakanta. Amen po ba? Makakakuha tayo dito ng kalakasan. Makakakuha tayo dito ng ng katatagan. At higit sa lahat, makapagbigay ito sa atin ng ibayong kaalaman. Amen. Baka sabi doon, pangalawa, spiritually, dead in your own sin. Kapag wala kang relationship sa Panginoong Yesus, ay ikaw, spiritually, ay patay. Patay ka sa kasalanan. Kaya yung mga tao, alam po yun, pagdating doon sa Hebrew chapter 9-7, ito sabi po doon, doon po sa aklat ng Santiago, di nakakamali. Sabi po doon, ang isang babaeng balo na nabubuhay sa kasalanan, bagamat siya'y buhay, siya ay patay. Ano kakatibig mo, no? Kumbaga, buhay ka physically, pero sa mata ng Diyos, patay ka. Wala kang patay. Kasi, bakit ikaw ay patay? Kasi, doon sa kasalanan na nasa buhay mo, na hindi mo matanggal-tanggal, na hindi mo maalis-alis, na hindi ka makalaya-laya, na yun ang buhay mo na isang makasalanan. Kaya sabi sa paningin ng Diyos ay patay. Sa aklat ng Efeso, Efeso chapter 2 verse 1. At sabi nga doon, mabalala kasulatan, lalo pinag-aaralan natin, nung unay mga patay kayo dahil sa mga kasalanan, pagsuway. Ganon tayo, noon. So yun yung nangyayari kung wala tayong relationship sa Panginoon. So bakit tayo naman po sa oras ito naniniwalang bawat sa may relationship sa Panginoon? Kailangan po double shift natin. Amen? Kasi sayang naman. Kung sakali, haharap na tayo sa Panginoon katulad ng ating pinag-uusapan kanina, pinag-aaralan, akala natin, ang haba na ng panahon na tayo nag-feeling ko, nag-pray, pagharap sa Panginoon, sabi ng Israel, ay yung pangalan pa lang, wala pa. Naku, napakadismaya talaga yan. Hindi ba sa akong korpis na lang yan? Yung 5,000 piso, kikitain mo pa. Hindi na lang, ilang siguro kung mga akap yan, 10,000 pagpalagay mo. Ayos lang yan, kikitain mo pa. Pero yung pangalan mo sa eternal life, ay pag yun ang nawala, mga kapatid, masasabi mo sa sarili mo, pabuti pa hindi ka naging tao. Kasi kung naging tao lang, may buhay ka, may kaluluwa ka. Aharap sa Panginoon, pagkatapos, asa. Pangalan mo sa buhay mo, sa aklat ng buhay, ng tingnan, wala ka lang ang pangalan. Ako po, talaga po napakahirap mo. Kaya nga, siguraduhin natin, mga kapatid sa kanila. Pangatlo, hostile to God. Pag sinabi ng hostile, ibig po sabihin, hindi mo kaibigan ng Diyos. Kaaway ka ng Diyos. Kaya kailangan yung relationship natin sa Panginoon talagang sigurado. Amen? Sigurado. Kasi kung ang kasalanan, mga bagay na hindi kinalulugyan ng Diyos, ang nagagawa mo natin, sa kapatid, hindi kaibigan na itinuturing tayo ng Diyos. Kaaway. Sabi naman na nakasulatan, baka sabihin niyo, Pastor, kayo lang ang pagsabi niya. Kaya lahat po ng mga tao ay anak ng Diyos, mahal ng Diyos. Hindi po. Kasi ang salita mismo rin ng Panginoon ay nagpapatunay na
ano po, may kaaway. Sino na kaaway? Yung mga tao na mulay sa Panginoon. Sabi dito, sa aklat po ng Roma chapter 5, verse 19. Ano? Sabi dito. Sabi natin ang mga talata para magpatunayan ito ng salita ng Diyos sa atin. Na totoo ang sinasabi ng Biblia. 5:19. Ano po? Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod. Ano po? Pagsunod po sa kanyang, sorry po, pero pala, Roma 5:10. 5:10. Kaya medyo praise God. So, ginamit po natin ito para mas madali-dali. Sundan na lang po ninyo mga kapatid sa yung Bible. Sabi rito, dati kayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo. Tingnan po ninyo. Dati yun. Tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan na sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito tiyak na maliligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ay nabuhay. Sapagkat si Kristo ay nabuhay. Kaya nga sa Silaisa, hindi tayo dapat nag-aalinlangan. Amen! Hindi tayo dapat nag-aalinlangan. Sabi dito, tiyak na maliligtas tayo. Amen. Pero dapat may relationship tayo sa Panginoon. Kasi nakalagay po dito, without relationship to Jesus Christ, ay sabi po dito ay yun. Kung without, ang tawag sa iyo ay enemy o hostile. Kaaway ka ng Diyos. Amen. Kaaway ng Diyos. So, sabi po doon sa 8, ano naman? Sa 8:7. Praise God. Doon natin. Sa 8 verse 7. Chapter 8 verse 7. Kaya nga, kapag itinutuon ng ng tao ang kanyang pag-iisip sa hilig ng laman. Tingnan natin. Kaya nga ito yung pinamumuhay ng Diyos sa atin. Pag namumuhay ang Panginoon sa atin, kasi ginagawa tayo mga bagay na makalaman na hindi nakikita gugugod yung buhay natin sa Lord. Siya ay magiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Hindi niya kaya gawin. So, ang sabi ng mga kasulatan ay magiging kaaway tayo ng Diyos. Ano po? Kapag hindi tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos. Ano po? Pang-apat ay sasabi dito ay tayo ay binulag. Ano ho? Bulag tayo at ang bumulag sa atin ay si Satan. Ano po? Sabi dito, blinded by Satan. Ito yung dahilan na kung bakit hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos dati. Lalo na yung mga taong hanggang ngayon wala pang wala ng salita. Kaya kahit lagi lang sila ng salita ng Diyos, share ko yung salita ng Diyos, hindi nila maintindihan. Nakatak sa kanilang isip mga kapatid, ay di yung kanilang natutunan. Yung kanilang mga aral na hindi naman, yung natutulong ng Diyos. Ay hindi maintindihan kasi, ang sabi naman ng kasulatan ay binulag po sila. Ano po? 2 Corinthians po. 4:3. Tingnan natin. Ito po ay mga kapatid ay napakagandang talata. 2 Corinthians chapter 4. Verse 3 up to 4. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Chapter 4, verse 3. Tingnan po ninyo, napakagandang talata po ito. Kung may talakbong pa ang magandang balitang pinapahalag namin, ito'y may talakbong lamang sa mga mapapahamak. Tingnan po ninyo mga kapatid. Sabi niya, kung may talakbong, ang ibig po sabihin ng talakbong, ay
Hindi mo maunawaan lubos, hindi mo maintindihan lubos. Yung salita ng Diyos, natatalukbungan, malabo, hindi mo maintindihan. At dahil doon, yung mga tao na kapatid na mayroong talukbong, ay hindi talaga makakaintindi, maintindihan ang mga salita ng Diyos. Na alam niyo kung bakit sa verse 4 ay ito. Hindi sila sumampalataya, unang-una. Pangalawa, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. So, binulag. Akala natin yung magiging bulag, madala. Yung pala, pati isip, nabubulag ng demonyo, nabubulag ni Satanas. Na yung isip natin, naging napakamalabo. Hindi halos maintindihan yung salita ng Diyos. Kahit dito, nalino na. So yung pala may kapangyarihan. At mga kapatid, makakalaya lang tayo sa pagkakaroon kung ang himala ng Diyos, dumating sa iyo, sinira niya, binasak niya yung bagay na yun na umubulag sa iyo. Kasi si Satan po yan. Upang hindi makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kalwalatian ni Kristo na siyang narawan ng Diyos. Kaya, maganda kami nagsishare ni Sister. Sabi ni Sister niya, ang mayroon siya ng salita ng Panginoon. Isipin mo. May mga tayo mga Bible study. Tagal na rin natin yung Bible study. Pagdating ng oras, mawawala din. Makikita mo, yung tao, lumalamig na talaga. Ayaw na din natin ng Bible study. Yung iba, ayaw na. Isang, aalis na rin ng bahay. Sabi ni Sister niya, nabasa ko din ang binasa niya. Sabi doon sa aklat ng Isaiah, saan ba kayo lang Panginoon ganito? Kasi nakalagay doon, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Naging mapurol ang kanilang pag-iisip. At pinapurol ng kanilang pag-unawa. Ang sabi doon ni aklat ni Isaiah sa ito, ang sabi ni Isaiah sa ito, hanggang kailan Panginoon mangyayari doon? Hanggang ang mga tao sa mundo ay malipon. Yung palang mga tao na to, mga kapatid, na hindi talaga nakaintindi, hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos, lumabot talagang kumbaga hindi nila naunawaan, hindi pa nila tinanggap, hindi sila nakinig. Masabi doon, nakatakda na sila sapagkat sa way ng kapamakan ng mundo. Grabe. Kaya nga, mapalad tayo. Amen. Mga kapatid. Ano po? Ano po ba kayo? Mapalad po tayo. Ano po? At ang sabi po nito, ayan na, pang-5. Sabi dito, powerless ka. Powerless. Wala kang kapangyarihan. Powerless. Pag wala kang relationship kay Jesus, ibig sabihin po ay wala kang kapangyarihan to overcome sins. Malampasan mo talaga, makaya mo ang kasalanan. At sabi yan, overcome sins all your life. Alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, yung kasalanan po kasi, tayo po tayo yung binodrag ng kasalanan. Tayo yung pinaghaharian ng kasalanan. Dati yun, At yung kasalanan na ito, kanya nga sinasabi ng banal na kasulatan, huwag mong paghariin ito sa inyo. Kasi pag siya naghari, alam po ninyo yung sinabi ni Yahweh kay Cain? Ay, kay Cain nga. Kay Cain, nakumatay kay Cain. Ang sabi ni Yahweh ito, sabi ay, Cain, kung maganda ang ginawa mo, dapat ka magsaya. Ngunit masama ang ginawa mo, at dahil masama ang ginawa mo, paghaharian ko. Kailangan mo makatagumpayan ito, dahil kung hindi, lulubihin ka ito. Yun yung kasalanan na mayroon sa kanya. Ayun po.
Yung kasalanan po kasi, na mayroon tayo sa buhay natin kahit katiting yan. Mga kapatid, huwag mo pagaling hanggang maaari. Kasi ang sabi ng malalang silata, ang kasalanan yan na nakatira sa iyo, pag nakakarian ka, at balang araw, yung kasalanan yan, ang lulupin sa iyo, lalamunin ka. Babalik ka na sa kapanahan. Ay, wala kang kapangyarihan, walang pasan yun. Wala kang power dun. Hindi kaya talaga labanan yun. Maliban na mayroon tayong relationship talaga sa Jesus. Kasi siya yung may kapangyarihan na umalis ng kasalanan natin. At yung kasalanan na mayroon tayo kapag sinurinder natin kay Lord, makikita na natin na bakit nakakaya kong kontrolin ang sarili ko na huwag kong gawin ang mga bagay na hindi ka tutulog sa iyo. Na dati hirap na hirap na. Kaya sabi ng mga January sa pamatin, napakayaya kong mag-trust ko nila. Ako ay naluluto. Lagi na sinasabi, nagbago na siya kasi nagkasakit ng magkikala naman tayo. At sabi niya, ako wala nang bisyo, wala nang sigarilyo, wala nang ano. Tinanggal ko. Sabi ko sa kanya, ang pagkakala ng bisyo, hindi dahil sa akin, hindi sa Panginoon. May nag-pray sa iyo, yung nag-pray na yun, yung kapangyarihan yung lumapit sa iyo kung natatanggal mo. Ay, kagab sinabi ko, ayun. Ano na naman? Sabi ko nga, paano ko? Lalamunin ang kasalanan ng tao na mapapalitin sa kasalanan. Ang may relationship sa Panginoon, kaya-kaya natin. Amen? First, yun po napaalala kaya kailangan natin ng relationship sa Lord. Sabi niya, powerless ka. Wala kang kapangyarihan. Ano, sa aklat ng John 8:34. Sabi doon ay, ang taong namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ito sabihin, alipin. At kung ano lang gusto ng kasalanan, yun ang nangyayari. Ano po? Pang-anim, sabi niya, unable to understand the things of God. Hindi mo magagawang maintindihan ang mga bagay na ukol sa Diyos. Wala, hindi mo maintindihan. Kaya nga, magka-relate o magkasama yung blinded ka by Satan. At sabi doon sa pang-anim, you are unable to understand the things of God. Kaya yung mga bagay ukol sa Diyos, ang sabi ng marami, yan ay tawag dyan? Yan ay mga ginagawa lang ng mga kapag nasisiraan lang po yung bait. Tingnan natin, yung supporting bait po niya. 1 Corinthians 2:14. Ano po yung sabi daw sa 1 Corinthians? Hindi mo maiintindihan. Ano po? Yung mga bagay na ako sa Diyos. Sabi po rito, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Tingnan natin. Kaya pag ang tao ay walang relasyon sa Panginoon, dahil walang relasyon sa Panginoon, wala siyang Espiritu ng Diyos. At dahil wala siyang Espiritu ng Diyos, ang sabi po doon, hindi siya tatanggap ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Ay yung kung pagkaintindi po sa salita ng Diyos, ay kaloob yun. Galing sa Espiritu. Ano po? At ang sabi rito, para sa kanila, kahangalan ang mga iyan at di nila maunawaan. Sapagkat ang mga bagay na spiritual ay nauunawaan lamang sa paraan spiritual. Kaya kailangan spiritual ka. Dahil kung hindi mo talaga maintindihan. So, nung una-una, siguro tayo ganun na po, mga kapatid. Pag nagpasa tayo ng Biblia, talagang, ay naku, padami-dami ulit na parang nagbabasa na lang tayo ng history o ulit. Na hindi natin alam yung dominasyon. Yung mga nagkakala. Natupray tayo ng Lord, guide po niyo sa pag-aaral ng salita. Naiintindihan natin. Ito pala yung imahan ng Diyos. Napakaganda. Ito pala yung kanyang sinasabi dito. Dahil nililibig ng Holy Spirit sa atin yan, mga kapatid.
kapatid. Ipinauunawa ng Holy Spirit sa atin yun. Habang tayo nagulay-ulay ng kanyang mga salita. Ano po? Ano po? At ang sabi lang, unable to praise God or to walk His ways. Wala din tayo kapangyarihan na kalugdan ng Diyos. Ano? O di kaya ay lumakad sa kanyang mga lingkurin. Hindi natin yung magpunta ka sa bahan. Halimbawa, dami-dami mo, mag-check tayo, kapatid, magsimba tayo. Mga kapatid, hanggang hindi dumarating yung Holy Spirit sa kanya, na pinukumpit siya, yung mga paa niya, hindi talaga pupunta ng simbahan niya. Kasi, ano yan, di ba ang lakad talaga yan? Ang lakad talaga yan, papunta nun, papalayo sa Diyos. Lagi na papalayo. Amen. Pero kapag siya ay nakaranas ng pasensya ng Diyos, ng Espiritu ng Panginoon, yung kanyang mandaan ay nagiging iba, papunta sa Christ. Amen. Hallelujah. Yung po ang isang kapalaran na. Kaya kailangan may relationship tayo sa Panginoon. Kasi sabi dito, dahil kung walang relationship, sabi dito, unable to praise God. Hindi tayo maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. At hindi din tayo makakalakad sa kanyang mga lingkurin. Sa unang Isaiah 64 verse 6, tingnan natin ang kanyang sinabi dito sa aklat ng Isaiah 64 verse 6. Napakalaga sana yung nakakapagod tayo kasi pwede natin reviewin po sa ating tahanan. Praise God, hallelujah. Napakaganda po nito. Talagang gabi na tayo natulog sapagkat ako'y gano'n nag-aaral ito. Sabi dito, lahat tayo ay naging marumi sa harap ng Diyos. Sabi dito, ang mabubuting gawa natin maruming basahan ang katulad. Kaya nga, doon sa ating pinapag-aralan, yung tao, ang kanilang paraan ng mabuting gawa para mapapunta sa langit ko no. Pero sa Panginoon pala, marami yan at hindi katanggap-tanggap basahan yung ating mabubuting gawa. Sabi dito, nalalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamahan. So yun, ibig sabihin, ang lakad po natin ay hiwalay talaga sa Diyos na. Nung wala pa tayong relationship, tayo ay sakdal sama. Tayo ay napakarami. Dahil wala tayong relationship sa Diyos. Ano po? At the last and capable of living spiritual fruitful and meaningful life. Hindi din natin magagawa. Ano po? Kahit sa sarili natin na tayo ay mamuhay sa spiritual na pamumuhay at maging mabunga yung ating buhay o maging makahulugan yung ating buhay. Sabi doon, last verse natin, John 15 verse 4, sa napakagandang talata ng Biblia. Last verse natin. Sabi po dito, John 15 verse 4 up to 5, up to 6. Praise God. Sabi dito ito, manatili kayo sa akin, mananatili din ako sa inyo. Ito yung nagpapakita ng relationship natin sa Diyos. Manatili ka sa Diyos, ang Diyos ay mananatili sa iyo. Kailangan parehas yun. Ikaw ay nananatili sa Kanya, kaya nga ang Panginoon ay mananatili sa iyo pagkaganon. Sabi nito, hindi nagbubunga ng sagana ang sangang hindi nananatili sa puno. O, tingnan natin, kapag wala talaga tayo relasyon sa Panginoon, wala, di ka magbubunga. Sabi ron, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Hindi, wala talaga tayong nagawa. Kaya pagka gano'n, tayo ay parang mga puno na, ano po,
Ako na lang isang igos na nakita ng Panginoon madaming dahon, walang bunga. Kaya isinong patuloy at pagkatapos ng binalikan kakailan yung puno. Huwag na natin tayo maging gano'n. Hallelujah! Amen! Kaya nga bilang mga Kristyano tayo, kailangan kahit paano magbunga tayo. Amen! Ano pa bunga kayo? Amen! Hallelujah! Sabi po rito, sa verse 5, ako puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin. At ako ay sa kanya, ang siyang nagpupunga ng sakana. Sobrang sakana. Kaya kailangan kuliktado talaga. May relation talaga tayo sa Panginoon. Sabi rito, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalayin sa akin. Yung salitang walang magagawa ng kapatid, ibig sabihin, talagang wala kang pag-asa. Wala kang pag-asa. Pag-iwalay ka ng Panginoon. Ano po? At sa verse 6, last, ang hindi na nanatili sa akin ay gaya ng sanga na tapon na matutuyo. Ang ganung mga sanga ay tinitipon at ihahagis sa apoy at matutuyo. Kung gano'n din lang ang nangyayari, sabi po doon, hindi ka rin nagbubunga, ay putulin na lang. Pag naputol na, siyempre matutuyo na. At pagka naputol na, natuyo na, putulin na. Pag natipon na, ihagin mo sa apoy. Makakalungkot po kaya. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kailangan ang relationship sa Diyos. Yun muna ang nangyayari. By the grace of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, pag-usapan naman natin ano ang pwede naman natin maranasan na once nagkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. Sobra po sa mga tao na relasyon sa Panginoon. Kaya nga, kung bakit po ito ay pinaalala sa atin ng Panginoon ang mga talatang ito sa inyo mga salita na siguraduhin natin na ating paglilingkod talaga konektado sa ating Panginoon. Amen! Amen! Kailangan konektado sa Panginoon. Kasi baka tayo. At tayo yung huwag pumayag sa atin. Mawawala lang tayo na. Dahil sobra. Nawa po, ang salita ng Lord ay naging malaking pagpakain sa amin. Manakapatid sa Panginoon. Nawa, mas lalo natin pagbayin ang ating paglilingkod. Lalo na sa mga kapamilya. Kung ano man ang pwede natin ating naranasan sa buhay, amen, pag na ng buhay na laging natandaan. Kung may sakit, may karamdaman, naghihirap, kung ano man mga kagayan, huwag magreklamo sa Diyos. Meron pa manalangin sa Panginoon. At huwag natin isipin kahit kunti man na yung ating relasyon sa Diyos ay masira kung maniwalay tayo sa Kanya. Pagkalaro tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo lahat po ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. At tayo po ay